May mga record na parang imposibleng mabura. Mga numero na kahit isipin pa lang, mahirap ng paniwalaan. Isa na rito ang record sa tangkad ng tao. Isipin mo na lang ang isang taong kayang sumilip sa ikalawang palapag ng bahay nang hindi umaakit ng hagdan. O isang taong kailangang yumuko para lang makapasok sa karaniwang pinto. Hindi ito eksena sa pelikula. Ito ay totoong nangyari sa kasaysayan ng mundo. Sa video na ito, aalamin natin kung sino ang mga pinakamatangkad na tao sa buong mundo. Mga individual na literal na lumagpas sa hangganan ng karaniwang katawan ng tao. Saan sila ipinanganak? Paano sila lumaki ng ganito kataas? May sakit ba silang dinanas? At paano nito binago ang takbo ng kanilang buhay? At sa kabila ng kanilang pambihirang tangkad, paano sila namuhay, nagtrabaho, at hinarap ang araw-araw na realidad ng mundo na hindi idinisenyo para sa kanila. Walang haka-haka, walang pagmamalabis. Kwento lamang ng mga totoong taong nabuhay, nagdusa, at nag-iwan ng bakas sa kasaysayan. Kung handa ka ng tuklasin ang mga kwento ng mga taong literal na tumingala ang mundo, tara, simulan na natin. Top 10. Don Collar. Si Don Collar ay isinilang noong December 1, 1925 sa Denton, Montana, United States at kinilala bilang isa sa mga pinakamatangkad na lalaking naitala sa kasaysayan ng modernong medisina. Umabot ang kanyang tangkad sa humigit kumulang 249 centimeters o 8 talampakan na 2 pulgada, isang taas na bihirang-bihira kahit sa mga taong may abnormal na paglaki. Hindi tulad ng ibang sobrang tangkad na individual, si Don Collar ay ipinanganak na may normal na taas at timbang, ngunit habang siya'y lumalaki, napansin ng kanyang pamilya na mas mabilis ang pag-angat ng kanyang tangkad kumpara sa karaniwang bata. Kalaunan ay natuklasan ng mga doktor na siya ay may pituitary gigantism, isang kondisyong dulot ng labis na produksyon ng growth hormone mula sa pituitary gland. Habang tumatanda si Don, patuloy na lumalaki ang kanyang katawan hanggang sa umabot siya sa sukat na hirap ang karamihan ng infrastruktura na i-accommodate ang kanyang pangangailangan. Kinailangan niya magsuot ng custom-made na sapatos at damit at maging ang kama at sasakyan ay kailangang ipasadya para lamang makagalaw siya ng maayos. Sa kabila ng kanyang pambihirang taas, hindi naging madali ang kanyang kalusugan. Dahil sa bigat ng kanyang katawan, nagkaroon siya ng seryosong problema sa puso at mga kasukasuan at madalas siyang makaranas ng matinding pananakit ng likod at tuhod. Nagtrabaho si Don Collar bilang isang public figure na kadalasang iniimbitahan sa mga exhibition at public events upang ipakilala bilang isa sa mga pinakamalaking tao sa mundo. Hindi siya nagkaroon ng tradisyonal na propesyon dahil sa limitasyon ng kanyang kalusugan, ngunit ginamit niya ang kanyang kakaibang kondisyon upang suportahan ng kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Pumanaw si Don Collar noong February 22, 1981 sa edad na 55 dahil sa komplikasyon sa puso, isang karaniwang sanhi ng pagpanaw ng mga taong may gigantism. Ang kanyang kaso ay patuloy na pinag-aaralan sa larangan ng endocrinology bilang malinaw na halimbawa ng epekto ng sobrang growth hormone sa katawan ng tao. Top 9. Vaino Mulirine. Si Vaino Mulirine ay ipinanganak noong February 27, 1909 sa Helsinki, Finland at itinuturing na isa sa mga pinakamatangkad na Europeo sa kasaysayan. Umabot ang kanyang tangkad sa humigit kumulang 251 centimeters o 8 talampakan at 3 pulgada. Ang kakaiba sa kanyang kaso ay hindi siya ipinanganak na may malinaw na sintomas ng gigantism sa pagkabata. Sa katunayan, ang kanyang mabilis na paglaki ay nagpatuloy hanggang sa siya ay nasa hustong gulang na, isang bihirang pangyayari sa mga kondisyong may kinalaman sa growth hormone. Si Vaino ay nagkaroon ng acromegaly, isang kondisyon kung saan patuloy na lumalaki ang mga buto at tissue kahit tapos na ang normal na growth phase ng tao. Dahil dito, lumaki hindi lamang ang kanyang tangkad kundi pati ang kanyang mga kamay, paa at facial features. Sa kabila ng kanyang kakaibang pangangatawan, siya ay naging isang aktibong mamamayan at nagsilbi pa sa Finnish military kung saan siya ang kinilalang pinakamataas na sundalo sa kanilang kasaysayan. Nagtrabaho si Vaino Mulirine
bilang isang customs officer sa Finland, isang trabaho nangangailangan ng disiplina at pisikal na presensya na hindi naging hadlang sa kanya sa kabila ng kanyang kondisyon. Sa kalaunan, siya ay naging bahagi rin ng mga exhibition at public appearances kung saan ipinapakita ang kanyang kakaibang tangkad. Hindi tulad ng maraming higanting individual, umabot siya sa medyo mas mahabang buhay at pumanaw noong April 13, 1963 sa edad na 54. Ang kanyang buhay ay madalas ituring na halimbawa na ang ilang taong may abnormal na paglaki ay maaari pa ring mamuhay ng may dignidad at profesionalismo. Top 8. Edouard Beaupré. Si Edouard Beaupré ay isinilang noong January 9, 1881 sa Willow Bunch, Saskatchewan, Canada at isa sa mga pinakakilalang higante noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Umabot ang kanyang tangkad sa humigit kumulang 252 centimeters o 8 talampakan at 3.5 pulgada. Mula pagkabata, kapansin-pansin na ang kanyang kakaibang bilis ng paglaki at bago pa man siya umabot sa teenage years, lampas na siya sa karaniwang taas ng mga lalaki noong panahong iyon. Ang kanyang kondisyon ay iniuugnay sa pituitary gigantism, bagamat noong kanyang panahon ay limitado pa ang kaalaman ng medisina tungkol dito. Dahil sa kahirapan ng kanyang pamilya, napilitan siyang pumasok sa mundo ng entertainment bilang isang professional wrestler at circus performer. Ginamit ang kanyang pambihirang tangkad bilang pangunahing atraksyon sa mga palabas sa North America, kung saan siya ay tinaguriang The Willow Bunch Giant. Sa kabila ng kanyang lakas at laki, dumanas si Edouard ng matinding kahirapan at pang-aabuso sa industriya ng entertainment. Hindi siya nabigyan ng sapat na pangangalagang medikal at madalas siyang magkasakit dahil sa stress at pisikal na pagod. Pumanaw siya noong July 3, 1904 sa murang edad na 23 dahil sa tuberculosis. Ang kanyang katawan ay naging paksa pa ng kontrobersya matapos itong iembalsamo at ipakita sa mga eksibisyon, isang practice na ngayon ay itinuturing na unethical. Sa modernong panahon, si Edouard Beaupré ay naaalala hindi lamang bilang isang higante, kundi bilang simbolo ng pagsasamantala sa mga taong may kakaibang pisikal na kondisyon noong nakaraan. Top 7. Sultan Kösen. Si Sultan Kösen ay ipinanganak noong December 10, 1982 sa Mardin Province, Turkey at kinilala bilang pinakamatangkad na tao sa modernong panahon bago siya nalampasan ng mga historical figures. Umabot ang kanyang tangkad sa humigit kumulang 251 centimeters o 8 talampakan at 3 pulgada. Lumaki siya sa isang pamilyang magsasaka at noong kabataan niya ay unti-unting napansin na hindi tumitigil ang kanyang paglaki kahit lampas na siya sa normal na edad ng puberty. Kalaunan ay na-diagnose siya na may pituitary gigantism at dahil sa kakulangan na maagang gamutan, nagpatuloy ang pagtaas ng kanyang tangkad hanggang sa siya ay nasa early adulthood na. Dahil sa kanyang kondisyon, nahirapan siyang tapusin ang kanyang pag-aaral at makahanap ng regular na trabaho. Nagtrabaho siya bilang isang part-time farmer, ngunit kalaunan ay naging international figure matapos kilalanin ng Guinness World Records. Noong 2010, sumailalim si Sultan Kösen sa isang groundbreaking medical treatment sa United States na tumulong upang mapigilan ang patuloy na produksyon ng kanyang growth hormone. Ang gamutang ito ay tinuturing na isang malaking tagumpay sa larangan ng endocrinology. Sa kabila ng kanyang katanyagan, nanatiling simple ang kanyang pamumuhay at madalas siyang magsilbing inspirasyon at awareness advocate para sa mga taong may rare medical conditions. Siya ay buhay pa at patuloy na kinikilala bilang isa sa pinakamatangkad na taong naitala sa kasaysayan. Number 6. Zhang Jilian. Si Zhang Jilian ay ipinanganak noong June 25, 1964 sa Hunan Province, China at itinuturing na pinakamatangkad na babaeng naitala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Umabot ang kanyang tangkad sa humigit kumulang 248 centimeters o 8 talampakan at 1 pulgada. Ang kanyang kaso ay kakaiba dahil siya ay nagsimulang lumaki ng abnormal sa napakabatang edad at bago pa man siya mag-4 na taong gulang, lampas na siya sa taas ng karamihan sa mga babaeng nasa hustong gulang na.
Ang kanyang kondisyon ay iniuugnay sa severe pituitary gigantism, ngunit dahil sa limitadong access sa advanced medical care sa rural China noong dekada 1960 at 1970, hindi siya agad nabigyan ng sapat na paggamot. Dahil dito, nagkaroon siya ng matinding komplikasyon sa kalusugan kabilang ang diabetes, scoliosis at chronic pain. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho o mamuhay ng normal dahil sa pisikal na limitasyon ng kanyang katawan. Pumanaw si Sang Jillian noong February 13, 1982 sa murang edad na 17, isang malinaw na patunay kung gaano kalubha ang epekto ng untreated gigantism sa katawan ng tao. Ang kanyang buhay ay madalas gamitin sa medical literature bilang babala at aral sa kahalagahan ng maagang diagnosis at intervention sa mga hormonal disorders. Top 5. Brahim Takiula. Si Brahim Takiula ay isinilang noong 1982 sa Morocco at itinuturing bilang isa sa mga pinakamatangkad na buhay na tao sa modernong panahon. Umabot ang kanyang tangkad sa humigit kumulang 246 centimeters o 8 talampakan at 1 pulgada, isang sukat na opisyal na kinilala ng Guinness World Records. Tulad ng karamihan sa mga higanteng na itala sa kasaysayan, si Brahim ay pinanganak na may normal na taas, ngunit habang siya ay lumalaki, hindi huminto ang produksyon ng growth hormone sa kanyang katawan. Kalaunan ay napatunayang siya ay may pituitary gigantism, isang kondisyon kung saan ang pituitary gland ay patuloy na naglalabas ng growth hormone kahit tapos na ang normal na yugto ng paglaki ng tao. Dahil sa kanyang laki, nahirapan siyang mag-aral at magtrabaho sa tradisyonal na setting, ngunit kalaunan ay nagkaroon siya ng trabaho bilang isang public figure at cultural ambassador, kung saan ginagamit ang kanyang kakaibang kondisyon upang magbigay ng kamalayan tungkol sa rare medical disorders. Noong 2008, si Brahim Takiula ay sumailalim sa surgical treatment sa France upang bawasan ang aktibidad ng pituitary tumor na sanhi ng kanyang kondisyon. Matapos ang operasyon, huminto na ang kanyang paglaki. Isang tagumpay na itinuturing na mahalagang milestone sa modernong endocrinology. Siya ay buhay pa hanggang sa kasalukuyan at patuloy na kinikilala bilang isa sa pinakamatangkad na taong naitala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Top 4. Leonid Stadnik. Si Leonid Stadnik ay ipinanganak noong August 5, 1970 sa Zhytomyr, Oblast, Ukraine at umabot sa tinatayang tangkad na 257 centimeters o 8 talampakan at 5 pulgada. Siya ay madalas ituring na isa sa pinakamataas na tao sa modernong kasaysayan, bagamat hindi siya opisyal na kinilala ng Guinness World Records dahil tumanggi siyang sumailalim sa standardized measurement procedures. Ang kanyang abnormal na paglaki ay nagsimula matapos siyang sumailalim sa isang operasyon sa utak noong kabataan niya, na pinaniniwalaang nag-trigger ng labis na produksyon ng growth hormone. Dahil dito, patuloy siyang lumaki kahit lampas na siya sa adolescence. Ang kanyang kondisyon ay nagdulot ng matinding pisikal na hirap, kabilang ang chronic pain, kahirapan sa paglalakad, at limitadong kakayahang magtrabaho. Si Leonid Stadnik ay namuhay ng simple sa kanayunan ng Ukraine at nagtrabaho bilang isang veterinarian, isang trabahong nangangailangan ng pisikal na lakas at dedikasyon. Sa kabila ng kanyang pambihirang taas, pinili niyang umiwas sa matinding atensyon ng media. Pumanaw siya noong August 24, 2014 sa edad na 44 dahil sa komplikasyon mula sa kanyang kondisyon. Ang kanyang buhay ay nanatiling paksa ng debate at pag-aaral sa larangan ng medical gigantism. Top 3. John Rogan. Si John Rogan ay isinilang noong February 16, 1868 sa Hendersonville, Tennessee, United States, at isa sa pinakamatangkad na taong naitala sa kasaysayan ng Amerika. Umabot ang kanyang tangkad sa humigit kumulang 267 centimeters o 8 talampakan at 9 pulgada. Hindi tulad ng karamihan sa mga higanteng may pituitary tumor, si John Rogan ay ipinanganak na may normal na taas at nagsimulang lumaki ng abnormal lamang sa kanyang teenage years. Ang kanyang kondisyon ay pinaniniwala ang sanhi ng pituitary gigantism, ngunit sa kanyang panahon ay wala pang sapat na kaalaman o paggamot para rito.
Habang lumalaki ang kanyang katawan, unti-unti rin siyang nawalan ng kakayahang maglakad hanggang sa tuluyan na siyang gumamit ng wheelchair. Dahil sa kanyang pisikal na limitasyon, hindi siya nagkaroon ng regular na trabaho at kalaunan ay naging bahagi ng mga exhibition at fairs kung saan ipinapakita ang kanyang kakaibang tangkad. Sa kabila ng kanyang katanyagan, namuhay si John Rogan ng tahimik at nakaranas ng matinding komplikasyon sa kalusugan kabilang ang chronic infections at circulatory problems. Pumanaw siya noong September 12, 1905 sa edad na 37 matapos maipit sa kama dahil sa kanyang laki. Ang kanyang kaso ay madalas ituring bilang isa sa pinakadramatikong halimbawa ng Antrita gigantissim sa kasaysayan. Top 2. John F. Carroll. Si John F. Carroll ay isinilang noong May 16, 1932 sa Buffalo, New York, United States at umabot sa tangkad na humigit kumulang 263 centimeters o 8 talampakan at 8 pulgada. Siya ay kinilala bilang isa sa pinakamatangkad na Amerikanong lalaki na may opisyal na medical measurements. Tulad ng iba pang nasa listahang ito, ang kanyang abnormal na paglaki ay sanhi ng pituitary gigantissim na nagresulta sa patuloy na pagtaas ng kanyang tangkad kahit lampas na siya sa normal na yugto ng paglaki. Si John F. Carroll ay sumailalim sa medical treatment sa kalaunan, ngunit dahil huli na itong na-diagnose, hindi na nito lubusang napigilan ang epekto ng growth hormone sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang laki, nahirapan siyang magtrabaho at mamuhay ng normal. At kahabaan ng kanyang buhay ay iginugol niya sa pagharap sa mga komplikasyon sa kalusugan. Pumanaw siya noong March 11, 1969 sa edad na 36 dahil sa mga komplikasyon na may kaugnayan sa kanyang kondisyon. Ang kanyang buhay ay patuloy na ginagamit bilang reference case sa mga pag-aaral tungkol sa gigantism at hormonal imbalance. Top 1. Robert Wadlow. Si Robert Pershing Wadlow ay isinilang noong February 22, 1918 sa Alton, Illinois, United States at kinilala bilang pinakamatangkad na taong naitala sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Umabot ang kanyang tangkad sa official at verified height na 272 centimeters o 8 talampakan at 11 pulgada. Isang record na hindi pa nalalampasan hanggang sa kasalukuyan. Si Robert Wadlow ay ipinanganak na may normal na taas at timbang, ngunit sa murang edad ay napansin na ng kanyang pamilya ang kakaibang bilis ng kanyang paglaki. Kalaunan ay napatunayang siya ay may hyperplasia ng pituitary gland na nagdulot ng tuloy-tuloy at walang kontrol na produksyon ng growth hormone. Dahil dito, hindi kailanman huminto ang kanyang paglaki hanggang sa huling taon ng kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang laki, si Robert Wadlow ay kilala bilang isang mabait, edukado at tahimik na tao. Siya ay naging estudyante sa kolehiyo at kalaunan ay nagtrabaho bilang isang goodwill ambassador at public figure para sa isang shoe company, kung saan ipinapakita ang kanyang pambihirang kondisyon. Kinailangan niyang gumamit ng leg braces at custom-made na kagamitan upang makalakad at makagalaw. Pumanaw si Robert Wadlow noong July 15, 1940 sa edad na 22 matapos magkaroon ng impeksyon mula sa sugat na dulot ng kanyang leg brace. Ang kanyang pagpanaw ay isang malinaw na paalala ng panganib at komplikasyon ng Antrita gigantissim. Hanggang ngayon, siya ay nananatiling benchmark at pangunahing reference sa lahat ng pag-aaral tungkol sa sobrang paglaki ng katawan ng tao. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamatangkad na tao sa mundo. Pagkatapos nating makilala ang mga pinakamatangkad na taong nabuhay sa kasaysayan, isang bagay ang malinaw. Ang taas ay hindi lamang sukat ng katawan, kundi sukat din ng pagsubok na kinaharap nila. Sa likod ng bawat sentimetro ng kanilang tangkad ay mga taon ng sakit, hirap sa pang-araw-araw na pamumuhay, at pakikibaka laban sa mga limitasyon ng medisina noong kanilang panahon. Ang ilan sa kanila ay ginamit ang kanilang kakaibang kondisyon upang magtrabaho at mabuhay ng marangal, habang ang iba naman ay naging paalala kung gaano kahalaga ang maagang diagnosis at tamang gamutan.
Hindi sila mga alamat, hindi sila katang-isip. Sila ay mga totoong taong may totoong buhay na minsan ay hinangaan, minsan ay pinagmasdan, at minsan ay hindi naunawaan. Kung may natutunan ka sa video na ito, sana ito ay ang pagtingin natin sa mga taong iba, hindi bilang kakaiba, kundi bilang kapwa na may sariling kwento, sakit at dignidad. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content na factual, malalim at may kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment kung ano pa ang gusto mong mapanood sa susunod. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Ito ang Pinoms TV.